Magandang afternoon sa inyong lahat. Yan, kagagaling natin sa school. Tsaka, habang tayo ay kumakain ng balimbing, mayroon akong kwentong OFW, Buro, Thailand. Dito sa Thailand ngayon, lalo na sa aming mga OFW Guro, Thailand, ay mayroon kaming kapwa Pinoy na may content about about mga katutubo, yung accent ng mga katutubo, tsaka pag-pronounce nila ng mga salitang Ingles. Alam ko kilala nyo siya kung taga Thailand kayo, kung dito kayo nag-work. Na-call out siya, lalo na ng mga kapwa natin mga guro, kasi bakit mo naman kasi gagawing content ang ganong siguro minsan okay lang, pwede, pero kapag gagawin mong content hindi maganda. Una sa lahat, kawawa naman kami mga Pilipino na alam mo yun yung kinabubuhay natin, yun yung trabaho natin, pero parang, di ba, sounds like kinukutya mo ang kanilang natural na accent or pronunciation. Di ba? Ako nga, aminin ko, hindi maganda ang pronunciation ko, bakit ako naging guro, di ba? Ganun lang, respeto lang. Parang lumalabas na wait lang, massive. Lumalabas na, guro ka pa naman, parang ganun. Bakit mo pinagtatawanan? Or hindi naman siguro pinagtatawanan kasi hindi ko naman napanood ng buo. May lumabas lang sa aking newsfeed. Hindi mo man siya pinagtatawanan or katotohanan man ito na nangyayari, pero tandaan mo, hindi lahat ng mga katutubo ganun ang pag-pronounce. Kasi doon nga, dito nga sa school ko, English program, EP. So, mula kindergarten, nag-i-English sila. Hindi ganun ang kanilang pag-pronounce ng Taylor sa whip. Hindi. Taylor sa whip. 7-Eleven, hindi. Hindi ganun. Talagang 7-Eleven. Ganon. Ngayon, napapansin ko, aware naman siya, yung vlogger na yon. At sa mga comment, nagko-comment back siya. Nagsusorry po, ganun, parang lagi na lang sorry po. Masasabi ko, kasi teacher ako at the same time, partial, mga 10%, 50%. Reeler ako, digital creator, content creator din ako. Pero hindi big time, small time lang. Katuwan lang. Siyempre gusto mo maraming viewers, given na nakabuti yon para sa views or sa monetization. Kaso, lagi nating tatandaan, minsan tingnan mo rin ang mga taong nanonood, ang mga audience mo, kung affected ba sila, kung masaya ba sila or nainis sila. Diba? So it's not all about maraming views, na i-content mo yan. So kung ako sa kanya, siguro pwede niyang ituloy kung gusto niya, kasi Facebook naman niya yan, social media niya yan. Kaso mag-resign siya. Mag-resign na lang siya as a teacher, kumbaga. Kasi how come na iko-content mo at lalabas na katawa-tawa sa mga manunood ang source ng iyong income, di ba? Parang pangit naman. Parang naman. Ingrata di perpetua ka naman. Massive. So, tuloy natin ang ating komentaryo. Diba? May mga digital creator na iihi. Yung mga babae, may babae akong kita. Iihi siya, tapos hindi naman niya papakita ang ano niya. Pero nakaupo, kabuyang-yang. Tapos may lalabas na ihi. Nakaupo. Tsaka, diba? Content yun. Oo, ang daming views, million views. Pero, masaya ka ba?
pinagtatawanan ka. Or masaya ka ba na maraming views pero paano yung mga kamag-anak mo, kapamilya mo? Hindi mo ba sila bigyan ng kahihiyan? Ganun ang point ko doon. Kami na bilang mga guro dito sa Thailand, kapag nakita yan ng mga katutubo, maging viral ka talaga sa mga katutubo, na aware sila na may ganyang content, o sasabihin, oh, Pilipino. Oh, yung salitang Pilipino, ibig sabihin, dami na kaming mga, hindi nag, ganun. Gets mo pa yung point ko, pero maasip to. Kaya masasabi ko, mag-content ka na lang ng ganito. Mukbang. Char. So, seriously to summarize, Facebook mo yan, page mo yan, content mo yan, bahala ka sa buhay mo. Basta pangatawanan mo ang magiging consequences, ika nga. Kami, hindi ka na namin pakikialaman na. Total, nasabi na namin ang aming sa loobin. Kung makikinig ka, sayang ang views mo. Hindi. Kung makikinig ka, maganda yan. Kasi ang imahe natin mga Pilipino dito sa Thailand, ang higit na mahalaga kaysa yung pera or views na makukuha mo. Diba? So, ubusin natin itong isa. Ano pa ba ang idadagdag ko doon sa sinabi ko? Parang kumpleto na. So, kapag ikaw ay isang OFW, guro, Thailand, na makikita mo itong video ko na to, mag-comment ka, anong masasabi mo sa issue na yan. Yun lang. Mabuhay Pilipinas. Sawadee krap.